Sa kabila ng matinding sikat ng araw, masisilayan mo si Santino Valdez, isang batang lalaki na 12 taong gulang lamang. Nagtutulak siya ng kanyang maliit na kariton ng isaw sa kalsada. Hindi mo aakalain na siya ay batang edad lamang dahil sa kabigatan ng kanyang responsibilidad. Sa murang edad nakita niya ang lahat ng anyo ng kahirapan, mga araw na walang laman ang kanilang mesa, mga gabing binabalot ng gutom at pagod. Si Santino ay panganay sa 5 magkakapatid. Ang kanyang tatay si Mang Ramon ay isang mangangalakal na umaasa sa pagkuha ng mga kalakal mula sa basura. Samantalang ang kanyang nanay si Aling Teresa ay tagabantay sa palengke. Sa tulong ng mga kakilala ni Aling Teresa, nakakakuha sila ng mga gulay at karne sa mas murang halaga. Bagamat simpleng bagay lamang ito sa iba, ito na ang nagiging tulay upang may mailaman sila sa kanilang sikmura araw-araw. Mama, may nakuha na kalakal si Papa, lutuan ng barbecue. Masiglang wika ni Santino isang araw. Pwede tayong magbenta ng isaw dito, wika ng bata. Dahil sa bagong ideyang ito, napagdesisyonan ng pamilya na subukan ng kanilang kapalaran sa pagbebenta ng isaw. Ngunit dahil sa kakulangan ng tao, si Santino ang inatasang magbenta sa tapat ng bahay ng mga Ramirez, isang mayamang pamilya na kilalang kilala sa kanilang lugar. Santino, magpaalam ka ng maayos ha, baka hindi tayo payagan ni Miss Susan, sabi ni Aling Teresa sa kanyang anak. Opo nay, gagawin ko po ang lahat para makapagbenta po tayo, sagot ni Santino habang inaayos ang kanyang mga paninda. Dala ang kanyang pag-asa at tiyaga, pumunta si Santino sa malaking bahay ng mga Ramirez. Agad siyang tinanong ng mga katulong sa pinto, ngunit hindi siya pinapasok. Sa halip, siya ay pinaghintay sa labas habang ipinagbibigay alam kay Miss Susan ang kanyang pakay. Ilang minuto lang ang lumipas at lumabas ang babaeng si Susan. Isang babaeng nasa edad 40 na, maputi, matangkad at halatang alaga sa katawan. Ang kanyang postura at pananamit ay nagpapakita ng estado ng kanilang buhay, malayo sa buhay ni Santino at ng kanyang pamilya. Anong kailangan mo bata? Tanong ni Miss Susan na may halong pagtataka. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Ako nga po pala si Santino Valdez. Gusto ko po sanang magpaalam na magbenta po ng isaw sa tapat po ng bahay ninyo. Sabi po ng nanay ko, hindi po kami mag-iingay at lilinisin po namin ang paligid pagkatapos. Napabuntong hininga si Miss Susan. Sige, basta't hindi kayo mag-iingay at sisiguraduhin malinis ang lugar, papayag ako. Pero kapag nagkaroon ng problema, papalayasin ko kayo kaagad. Opo ma'am, maraming salamat po. Masayang tugon ni Santino. Nang bumalik si Santino sa kanilang tahanan, masayang masaya siya. Nay, tay, pumayag po si Ma'am Susan. Makakapagbenta na po tayo sa tapat ng bahay nila. Salamat naman sa Diyos, sabi ni Aling Teresa habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Salamat anak, napakalaking tulong nito sa atin. Simula noon, araw-araw ay pumipwesto si Santino sa tapat ng bahay ng mga Ramirez. Dahil malaki ang espasyo sa harap ng gate at madalas daanan ng mga tao, unti-unting dumami ang kanilang mga parokyano. Ang amoy ng inihaw na isaw ay nagiging kaakit-akit sa mga nagdaraang estudyante, empleyado at kahit sa mga residente sa paligid. Isaw po, bili na po kayo ng isaw, sigaw ni Santino habang abala sa pag-iihaw. Pawis na pawis siya ngunit masisilayan ang ngiti sa kanyang muka dahil sa dami ng mga bumibili. Aba Santino, ang dami niyo na yatang suki ah. Bati ni Mang Ramon isang gabi. Tuloy-tuloy lang tayo anak. Malapit na nating mabayaran ang mga utang natin. Opo tay, kailangan pong magsikap para sa pamilya, sagot ni Santino habang iniaabot ang kanyang kita sa kanyang tatay. Alam mo Santino, napakabait mo talagang bata. Hindi lahat ng kaedad mo kayang gawin ang ginagawa mo, sabi ni Aling Teresa, sabay haplo sa ulo ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kanilang sipag at tiyaga, patuloy pa rin ang kanilang pakikibaka. Isang gabi, nang walang masyadong bumibili, nagkaroon ng pagkakataon si Santino na pagmasdan ng paligid. Napansin niya ang malaking bahay ng mga Ramirez. Maliwanag, malinis at puno ng masasarap na pagkain ang mesa sa loob. Sa isang iglap, naramdaman niya ang kirot ng pangarap na tila ba
napakalayo sa kanya. Bakit ganun, Nay? Bakit ang hirap ng buhay natin? Tanong ni Santino habang naghahanda ng kanilang simpleng hapunan. Anak, ganyan talaga ang buhay. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay, pero ang importante, nagsisikap tayo at nagmamahalan bilang pamilya. Sagot ni Aling Teresa habang inaayos ang kanilang pagkain. Oo nga po, Nay, pero minsan iniisip ko, kailan kaya gagaan ang buhay natin? Kailan kaya tayo magiging masaya tulad ng pamilya ng mga Ramirez? Tanong ni Santino na puno ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pag-asa, anak. Darating din ang araw na aangat tayo sa buhay. Basta't magtiwala ka lang at manalangin. Wika naman ni Mang Ramon habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap, patuloy na nagsusumikap ang pamilyang Valdez. Si Santino sa murang edad ay natutunan ng harapin ang realidad ng buhay. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Patuloy siyang nangangarap para sa kanyang pamilya. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang. Puno ng hirap at sakripisyo, ngunit buo ang loob at may tiwala sa Diyos na darating din ang araw ng kanilang pag-angat. Sa kabila ng init at alinsangan, patuloy ang pag-aasikaso ni Santino sa kanyang munting tindahan ng isaw. Bagamat maliit lamang ang kanyang ihawan na siyang daladala ng kanyang kariton, ay napansin niya ito ng mga tao. Ang kanyang masarap na luto, murang presyo at ang pagkakaroon ng pusong mapagmahal ay naging dahilan upang balik-balikan siya ng mga tao. Isaw po, bagong ihaw, mura lang, sigaw ni Santino habang ang usok ng iniihaw na isaw ay sumasabay sa ihip ng hangin. Santino, parang mas madami na ang masuking mo ngayon kaysa nakaraang araw sabi ni Mang Ramon habang dumadaan upang kamustahin ang anak. Kaya nga po tay sabi po nila masarap daw po kasi luto natin at mura pa po. Sagot ni Santino habang abala sa pag-ihaw. Naging suki na nga din niya ang ilang mga katulong at guard ni Miss Susan Ramirez. Madalas nilang binibilhan si Santino, hindi lang dahil sa lasa ng kanyang isaw, kundi dahil na rin sa nakikita nilang sipag at tiyaga sa murang edad ng bata. Santino, pabili nga kami ng 5 stick, sabi ng isang katulong habang iniaabot ang bayad. Opo ate, heto na po. Salamat po Masayang tugon ni Santino. Isang araw habang abala sa pagtitinda, napansin ni Santino ang isang dalagang naglalakad papalapit sa kanyang pwesto. Ito ay si Kayla Ramirez, ang anak ni Miss Susan. Maganda si Kayla, matangkad, maputi at halatang alaga din sa katawan. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng iritasyon habang papalapit sa kinaroroonan ni Santino. Ano ba yan? Ang baho ng usok na yan! Reklamo ni Kayla habang nilalapitan ng bata. Pasensya na po ma'am, magalang na sagot ni Santino. Nagtitinda po kasi ako ng isaw para makatulong po ako sa pamilya ko. Ano? Dito ka pa talaga nagtitinda sa harap ng bahay namin? Ano bang karapatan mo? Tanong ni Kayla na may halong galit. Pinaalam na po namin kay Ma'am Susan at pumayag naman po siya basta't hindi po kami mag-iingay at lilinisin po namin ang paligid. Paliwanag ni Santino habang pilit na ipinapakita ang kanyang paggalang. Bakit ang baho pa rin? Hindi nyo ba alam na nakakasira kayo ng ambience dito? Patuloy na galit ni Kayla. Hindi nyo ba naiisip na nakakahiya, ha? Huminga ng malalim si Santino at pilit na ngumiti. Pasensya na po talaga ma'am. Sisikapin po naming mas lalo pang linisin at ayusin ang lugar pagkatapos po naming magbenta. Ayusin? Ang mabaho ay mabaho pa rin kahit linisin mo pa. Yung buhay nyo yung ayusin nyo. Sagot ni Kayla habang humahakbang papalayo. Sa puntong iyon, isang guard ang lumapit upang mamagitan. Ma'am Kayla, pinayagan po sila ni Ma'am Susan. Baka po pwede nating bigyan ng pagkakataon ng bata. Tumalikod si Kayla at tumingin ng masama sa guard. I don't care. Ayoko lang ng mabaho dito. Bahala kayo kung anong gawin nyo. At sa kanyang pag-alis, iniwan niya ang nanlulumong si Santino na naguguluhan at natatakot sa maaaring mangyari. Bumalik si Santino sa kanyang kariton na may mabigat na pakiramdam. Hindi niya maiwasang mag-alala sa posibilidad na hindi na sila payagang magbenta sa tapat ng bahay ng mga Ramirez. Hindi niya alam kung saan sila lilipat at paano na sila makakabenta kung sakaling mapaalis sila rito. Mukhang may nangyari, Santino. Bakit ang lungkot mo? Tanong ng isang suki, si Ate Lina,
habang bumibili ng isaw. Wala po Ate Lina. May konting problema lang po. Pilit nung miti si Santino. Kung ano man yan, kaya mo yan Santino. Bata ka pa pero napakalakas na ng loob mo. Huwag kang susuko ha. Ani, Ate Lina, habang iniaabot ang bayad. Opo Ate Lina, salamat po. Tugon ni Santino na pilit tinatago ang kanyang pag-aalala. Nang maghapon na iyon, nagpatuloy pa rin si Santino sa kanyang pagbebenta. Pinilit niyang itago ang kanyang lungkot at magpatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit sa bawat usok na kanyang nakikita, naiisip niya ang mga sinabi ni Kayla. Sa kanyang murang edad, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Alam niyang hindi lamang ito tungkol sa isaw, kundi tungkol sa kanyang pamilya at sa kanilang kabuhayan. Habang patuloy siyang nag-iihaw, lumapit ang isang guard at nag-abot ng isang bote ng tubig. Ito Santino, pang-alis uhaw. At huwag kang mag-alala, kami na ang bahala kay Ma'am Kayla. Salamat po kuya. Sagot ni Santino na may halong pag-asa sa kanyang mga mata. Alam niyang maraming tao ang naniniwala sa kanya at handang tumulong. Sa gabing iyon, umuwi si Santino na may halong kaba at pag-asa. Nakahiga siya sa kanilang maliit na banig. Iniisip ang kanilang kinabukasan. Hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili kung hanggang kailan nila kakayanin ang ganitong buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili sa kanyang puso ang pag-asa at ang pangarap na balang araw, aangat din sila sa buhay. Kinabukasan pagkatapos ng insidente sa pagitan ni Santino at ni Kayla, bumalik si Santino sa tapat ng bahay ng mga Ramirez upang ipagpatuloy ang kanyang pagbebenta ng isaw. Bagamat may kaba sa kanyang dibdib, umaasa siyang magkakaroon ng mas maayos na araw. Habang inaayos ni Santino ang kanyang ihawan, napansin niyang may papalapit na katulong mula sa loob ng malaking bahay. Nakakunot ang noo ng katulong, tila may mabigat na balita. Santino, may kailangan akong sabihin sa iyo. Wika ng katulong na may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Ano po yun ate? Tanong ni Santino. Pilit na tinatago ang kaba. Nagsumbong si Kayla kay Ma'am Susan tungkol sa iyo kahapon. Sinabi rin niya sa kanyang ama at dahil madalas ini-spoil si Kayla, sinabihan si Ma'am Susan na paalisin kayo dito. Paliwanag ng katulong. Natigilan si Santino. Para bang isang malakas na sampalang naramdaman niya sa sinabi ng katulong. Ate, pwede po ba akong magmakaawa? Kasi simula ko lang po magtinda. Wala pa pong masyadong bumibili. Pwede po ba kahit ubusin ko lang itong mapaninda ko ngayon? Napaluwa si Santino habang nagmamakaawa. Ang bawat salita'y puno ng pag-asa at takot. Sa kanyang murang edad, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Kailangan niyang kumita para makatulong sa kanyang pamilya, ngunit tila ba ang bawat pagsubok ay nagpapabigat lamang sa kanyang mga balikat. Habang nagsasalita si Santino, lumabas si Kayla mula sa loob ng bahay. Narinig niya ang pagmamakaawa ng bata at agad na sumiklab ang kanyang galit. Ano na naman yan? Nagmamakaawa ka pa? Akala mo ba maaawa ako sa'yo? Malupit na tanong ni Kayla habang nakataas ang kilay. Ma'am Kayla, pasensya na po. Konti na lang po talaga, uubusin ko lang po itong mga paninda ko. Sambit ni Santino habang patuloy na nagmamakaawa. Ubusin? Hindi mo ba naiintindihan? Ayokong makita ang mukha mo dito. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Sigaw ni Kayla na tila ba ang bawat salita ay mga punyal na tumatama sa puso ni Santino. Ngunit sa kabila ng mga salita ni Kayla, nanatiling matatag ang bata. Alam niyang kailangan niyang lumaban para sa kanyang pamilya. Pero sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa. Ma'am Kayla, pangako po. Hindi po ako magtatagal. Uubusin ko lang po itong isaw. Kailangan ko pong kumita para sa pamilya ko. Sabi ni Santino, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ako interesado sa mga problema mo. Umalis ka na bago pa ako magalit ng gusto. Sagot ni Kayla na puno ng galit at inis. Ang mga katulong at guard na nakapaligid ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang kawalang puso ni Kayla ay kitang-kita, ngunit wala silang magawa. Alam nilang kapag sumalungat sila kay Kayla, sila naman ang susunod na magdurusa. Santino, baka pwede ka pang maghanap ng ibang lugar. Wika ng isang guard na may halong simpatya. Pasensya na pero hindi namin kayang kalabanin si Ma'am Kayla. Oo nga Santino, hanap ka na lang ng ibang pwesto. Pasensya na ha.
sabi ng isang katulong habang hinahaplos ang likod ng bata. Sa bawat salita ng pagtanggi, lalo lamang naramdaman ni Santino ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Tumayo siya ng tuwid at pilit na tinanggap ang katotohanan. Sige po, pasensya na po sa abala. Sagot ni Santino na may halong lungkot at pag-asa. Habang inaayos ni Santino ang kanyang mga gamit, hindi niya maiwasang mag-isip kung saan siya magtutungo. Ang bawat hakbang ay tila ba nagiging mas mabigat. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Hindi siya pwedeng sumuko dahil sa kanyang pamilya. Habang naglalakad papalayo, nakita niya ang mga nagdaraang tao na tila ba walang pakialam sa kanyang pinagdadaanan. Ngunit sa bawat hakbang, ang bawat paghinga, patuloy siyang humuhugot ng lakas mula sa kanyang pangarap na balang araw. Magiging maayos din ang lahat. Santino! Sigaw ng isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Ate Lina, isa sa kanyang mga suki. Anong nangyari? Bakit ka umaalis? Pinapaalis na po kami dito, Ate Lina. Hindi na po kami pwedeng magtinda. Sagot ni Santino na puno ng lungkot. Naku, kawawa ka naman. Bakit naman ganun? Napakabait mo pa naman at masarap ang tinda mo. Sabi ni Ate Lina na may halong awa. Wala po tayong magagawa. Kailangan po nalang sundin si Ma'am Kayla. Sagot ni Santino. Hayaan mo, Santino, magiging maayos din ang lahat. Basta't huwag kang susuko. Sabi ni Ate Lina na pilit nagbibigay ng pag-asa sa bata. Salamat po, Ate Lina. Maghahanap na lang po ako ng ibang lugar. Sagot ni Santino habang ipinagpapatuloy ang kanyang paglalakad. Sa kanyang pag-alis, ramdam ni Santino ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit, sa kabila ng lahat na natili ang kanyang pag-asa at pangarap para sa kanyang pamilya. Alam niyang darating din ng araw na magiging maayos ang lahat, basta't patuloy siyang magsusumikap at mananalig sa Diyos. Habang naglalakad si Santino, tulak-tulak ang kanyang kariton kung saan nakalagay ang mga paninda, bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Agad na tumagos ang malamig na tubig sa kanyang manipis na balat na nagdulot ng kakaibang lamig na tila ba sumasalamin sa kalungkutan at pangungulila sa kanyang puso. Sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa lupa, kasabay rin ang pagbagsak ng mga luha ni Santino. Ang kanyang mga isaw na sana'y ibebenta niya upang kumita at makatulong sa pamilya ay unti-unting nasisira sa ilalim ng ulan. Ang mga uling ay nabasa at nagkalat. Ang kariton ay naging mabigat at puno ng putik. Nasayang ang lahat. Bulong ni Santino sa kanyang sarili habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Nasayang ang pinaghirapan ni Papa. Nagaling pa sa pangangalakal niya. Nasayang ang bawat sentimo na inipon ni Nanay mula sa pagbabantay sa palengke. Habang nakatayo sa gitna ng kalsada, wala siyang magawa kundi humarap sa langit na tila ba humihingi ng awa. Bakit naman po ganito? Bakit kami ang kailangang magdusa? Ang tanong niya sa Diyos na tila ba inaasahan ang kasagutan mula sa mga ulap. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Santino ang bigat ng mundo sa kanyang murang balikat. Ang kanyang puso ay puno ng hinanakit at pag-aalala para sa kanyang pamilya. Paano na kami nito? Paano na ang pagkain namin sa hapagkainan? Paano na ang mga kapatid ko? Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, nagkaroon ng liwanag sa kanyang puso. Hindi pwedeng ganito na lang kami. Wika niya sa kanyang sarili. Hindi pwedeng habang buhay kaming maghihirap. Pinunasan niya Santino ang kanyang mga luha at nagsimulang maglakad muli. Pangako ko sa inyo, nanay, tatay, mga kapatid ko, balang araw, hindi na tayo maghihirap. Hindi na tayo yuyuko sa harap ng mga taong nagmamataas sa atin. Magiging maayos din ang lahat. Sa kanyang paglalakad, naramdaman niya ang bigat ng bawat takbang, ngunit nanatiling buo ang kanyang loob. Kailangan kong maging matatag para sa kanila. Wika niya sa sarili. Kailangan kong magpursige at mangarap ng mas mataas. Ang bawat patak ng ulan ay tila ba nagpapaalala sa kanya ng mga sakripisyo ng kanyang mga magulang. Hindi ako susuko. Hindi ko pwedeng sayangin ang kanilang mga pangarap para sa akin. Sa kanyang murang isipan na buo ang isang pangako. Isang pangako magsusumikap siya. Mag-aaral at magtatagumpay para sa kanyang pamilya. Habang patuloy na naglalakad si Santino, basang-basa at nilalamig, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng ito. Kahit anong mangyari, hindi ko papayagang maging hadlang ang kahit sino.
Hindi ko papayagang magtagumpay ang kalupitan at kasamaan. Sa ilalim ng madilim na langit at malakas na ulan, naroon ang isang batang lalaki na puno ng pangarap at pag-asa. Si Santino, sa kanyang murang edad ay natutunan ng tunay na kahulugan ng pagsusumikap at pagtitiis. Ang pag-ulan ng gabing iyon ay tila naging isang pagbasbas para kay Santino. Nagsimula siyang makahanap ng mas maraming paraan upang kumita ng pera. Isang araw, iniabot sa kanya ng kanyang tatay ang isang bisikleta na nakuha mula sa pangangalakal. Inayos ito ni Mang Ramon, binigyan ng bagong gulong at inayos ang kadena. Santino, heto ang bisikleta. Gamitin mo ito para sa iyong mga sideline. Sabi ni Mang Ramon habang iniaabot ang manibela ng bisikleta sa anak. Talaga tay? Maraming pong salamat. Malaking tulong po ito sa akin. Masayang sagot ni Santino. Sa murang edad, alam niya na ang kahalagahan ng bawat bagay na meron sila. Ang bisikleta ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at mas maraming pagkakataon upang makatulong sa kanyang pamilya. Mula noon, ginamit ni Santino ang bisikleta sa iba't ibang trabaho. Naging abala siya sa pagde-deliver ng mga gamit sa kanilang lugar. Delivery po! Heto na po yung order niyong gulay. Batay ni Santino sa mga mamimili sa palengke. Ang kanyang pagiging masipag at magalang ay nagustuhan ng mga tao, kaya't patuloy silang nagbibigay ng trabaho sa kanya. Tumutulong din siya sa mga bentahan. Minsan ay sa tindahan ng gulay, minsan ay sa tindahan ng bigas. Santino, pwede bang pakitulungan ako magbuhat ng mga sako ng bigas? Tanong ng tendera. Opo ate, ito po. Saan ko po ba ilalagay? Tugon ni Santino habang buhat-buhat ang mabibigat na sako. Kahit sa simpleng pagtatapon ng basura, hindi nagdadalawang isip si Santino. Santino, pwede bang ikaw na ang magtapon ng basura dito? Tanong ng isang residente. Opo ma'am, ako na po ang bahala. Sagot ni Santino habang pinupuno ang kanyang bisikleta ng mga basurang itatapon. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, hindi pa rin maiwasan ni Santino na makasalubong si Kayla sa kanilang lugar. Sa tuwing magtatagpo ang kanilang landas, iniirapan siya nito. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Tanong ni Kayla, isang araw habang naglalakad si Santino. Nagtatrabaho po ako, Ma'am Kayla. Sagot ni Santino na pilit pinipigilan ng pagdaramdam. Kung saan-saan ka na lang nakikita. Tila ba hindi ka marunong mahiya no? Sabi ni Kayla na may halong pagmamataas. Ang bawat salita ni Kayla ay tila mga punyal na tumatama sa puso ni Santino. Ngunit hindi siya nagpapaapekto. Alam niyang mas mahalaga ang kanyang mga ginagawa kaysa sa mga salita ng mga taong walang pakialam sa kanya. Isa sa mga madalas tinutulungan ni Santino ay si Manong Nestor. Isang simpleng matandang lalaki na nasa edad na 74 na. Patay na ang asawa nito at ang kanyang mga anak ay pinabayaan na rin siya. Madalas na si Santino ang nag-aalok na tumulong rito dahil alam nito na kailangan ng matanda ang kanyang tulong. Manong Nestor, may kailangan po ba kayong gawin ngayon? Tanong ni Santino isang araw habang binibisita ang matanda. Santino, mabuti at dumaan ka. Pwede bang tulungan mo ako mag-igib ng tubig? Mahina na kasi ang katawan ko eh. Sagot ni Mang Nestor na may halong pasasalamat. Opo Manong, ako na po ang bahala dyan. Sagot naman ni Santino habang inaayos ang timba. Naging malaking bahagi sa Mang Nestor sa buhay ni Santino. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagbibigay ng aral at inspirasyon sa batang lalaki. Santino, alam mo bang sa kabila ng lahat ng hirap, ang mahalaga ay ang pagtsatsaga at pagiging mabuti sa kapwa? Sabi ni Manong Nestor habang sila'y nag-uusap sa harap ng bahay. Opo Manong, lagi ko pong tinatandaan yan. Sagot ni Santino na puno ng pagrespeto sa matanda. Isang gabi habang nagpapahinga ang pamilyang Valdez, lumapit ang pangalawang kapatid ni Santino, si Lucia. Sa edad na 10, alam na rin ni Lucia ang hirap ng kanilang buhay. Kuya, gusto ko sanang mag-usap tayo. Sabi ni Lucia habang nakatingin sa kanyang kuya. Ano yun Lucia, may problema ba? Tanong ni Santino. Kuya, napag-isipan ko na po. Titigil na po ako sa pag-aaral para makatulong ako sa inyo ni tatay at nanay. Sabi ni Lucia habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lucia, wag naman. Kailangan mong mag-aral para sa kinabukasan mo. Sagot ni Santino na may halong pag-aalala. Kuya, nakikita ko po kung gaano kahirap ang buhay natin. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Mag-aaral po ako ulit kapag mas magaan na ang buhay natin. Sabi ni Lucia habang umiiyak.
Sa puntong iyon, naramdaman ni Santino ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang tama si Lucia, ngunit hindi niya maiwasang masaktan para sa kapatid. Sige Lucia, kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita pero pangako, mag-aaral ka ulit ha? Sabi ni Santino habang niyayakap ang kapatid. Opo kuya, pangako po. Sagot ni Lucia habang humihikbi. Ang mga araw ay patuloy na lumipas at si Santino ay patuloy na nagsusumikap. Ang kanyang determinasyon ay nagdudulot ng inspirasyon, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga taong nakakakilala sa kanya. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan, nanatiling matatag si Santino, na puno ng pag-asa at pangarap para sa kanilang kinabukasan. Ang kanyang pagiging masipag at matulungin ay nagbibigay daan sa kanya upang makilala ang iba't ibang tao na handang tumulong at sumuporta. Santino, salamat sa lahat ng tulong mo. Kung kailangan mo ng kahit na ano, huwag kang mag-aatubaling lumapit sa amin. Sabi ng isang tendera na kanyang tinulungan. Salamat po ate, kayo rin po. Kung may kailangan po kayo, nandito lang po ako. Sagot ni Santino na may halong pasasalamat. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Santino ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang determinasyon at pagsusumikap ay nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Alam niyang darating din ang araw na magiging maayos ang lahat, basta't patuloy siyang mangangarap at magsusumikap para sa kanyang pamilya. Lumipas ang 5 taon at nagpatuloy si Santino sa kanyang pagsusumikap. Sa edad na 17 taon, naging mas matatag at mas determinado siyang maiahon ng pamilya sa kahirapan. Sa bawat araw, sinisiguro niyang magpapatuloy sa pag-aaral ang 3 niyang kapatid, habang si Lucia na sumunod sa kanya ay patuloy na tumutulong sa kanilang ina sa palengke. Hindi na nakabalik sa pag-aaral si Lucia, ngunit hindi siya nagreklamo. Ang kanyang sakripisyo ay naging inspirasyon kay Santino. Isang araw habang nagpapahinga mula sa maghapong trabaho, nakipag-usap si Santino kay Mang Nestor. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, magkasama silang umupo sa isang bangko. Santino anak, bakit napakasipag mo? Parang wala kang kapaguran. Bungad ni Mang Nestor, may halong pag-aalala at paghangang nakikita sa kanyang mga mata. Kailangan po Mang Nestor para sa pamilya, para sa mga kapatid. Sagot ni Santino habang nakatingin sa malayo. Santino, minsan napapaisip ako. Bakit mag-isa na lang ako sa buhay? Nagsimula si Mang Nestor. Ang kanyang boses ay may halong lungkot at pangungulila. Ang mga anak ko, iniwan na ako. Sinabi nila na wala naman silang makukuha sa akin. Wala raw akong kwenta. Napuno ng emosyon ang puso ni Santino habang pinapakinggan ang kwento ni Mang Nestor. Bakit po nila nagawa yun, Manong? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng simpatya. Hindi ko rin alam anak. Siguro nga. Niisip nila na ang halaga ng isang tao ay nasusukat lamang sa kung ano ang kaya niyang ibigay. Pero alam mo Santino, may isang bagay akong natutunan sa buhay. Patuloy na Mang Nestor, na tila ba nagbabahagi ng mahalagang aral. Alam mo, hindi porket may mga taong nagsasabi na walang kwenta ang isang bagay, ay mababa na ito at tunay na walang halaga. Minsan ang mga bagay na tinapon ng iba ay nagiging mahalaga sa mata ng ibang tao, di ba? Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Santino ang lalim ng aral na ibinabahagi ni Mang Nestor. Ang bawat bagay, maging ang mga pinabayaan na, ay may sariling halaga. Ang mga taong tila ba walang halaga sa iba ay maaaring maging mahalaga sa mga taong tunay na nakakakita ng kanilang tunay na halaga. Sa edad na 79, ramdam na ni Mang Nestor ang papalapit na katapusan ng kanyang buhay. Santino, alam kong malapit na ang oras ko pero bago ako mawala, gusto kong ibigay sa iyo ang mga ito. Sabi ni Mang Nestor habang inaabot ang 2 singsing mula sa kanyang bulsa. Ang mga singsing ay maganda. May malalaking baton na nakakabit rito. Mang Nestor, ano po ito? Tanong ni Santino habang tinatanggap ang mga singsing. Ito ang singsing ko at ang singsing ng aking asawa. Wala man akong maibigay na pasasalamat sa lahat ng tulong mo. Sana makatulong ito sa inyo. Kung kakailanganin mo ng pera, pwede mo itong ibenta. Sabi ni Mang Nestor na may halong panghihinayang at pagmamahal sa kanyang tinig. Mang Nestor, salamat po pero ayoko naman pong mawala kayo. Sagot ni Santino habang umiiyak.
Huwag kang mag-alala, Santino. Lagi kitang babantayan. Lagi kong ipapanalangin na maging maayos ang buhay mo at ng pamilya mo. Sabi ni Mang Nestor habang hinahaplos ang ulo ng binata. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap, naramdaman na ni Mang Nestor ang papalapit na kamatayan. Nahirapan na siyang kumilos at bumangon mula sa kanyang higaan. Isang hapon habang nag-aagaw ang dilim at liwanag, nagpaalam na siya sa mundo. Santino, naririto lang ako. Bulong ni Mang Nestor habang nakapikit na ang mga mata. Paalam na, anak. Salamat sa lahat. Habang hawak ang kamay ni Mang Nestor, naramdaman ni Santino ang bigat ng pagkawala ng matanda. Ang kanyang puso ay puno ng lungkot, ngunit sa kabila nito, ramdam niya ang pagmamahal at pasasalamat na iniwan ni Mang Nestor. Nang mailibing na si Mang Nestor, hawak-hawak ni Santino ang mga singsing na iniwan sa kanya. Ang bawat pagtingin niya sa mga ito ay nagpapaalala ng mga aral at pagmamahal na ibinahagi ng matanda. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling matatag si Santino. Ang mga aral ni Mang Nestor ay naging gabay niya sa patuloy na pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ang determinasyon ni Santino ay lalo pang tumitibay. Ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya ay nagiging mas malinaw at ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Alam niyang darating din ang araw na magiging maayos ang lahat basta't patuloy siyang mangangarap at magsusumikap para kay Mang Nestor at para sa kanyang pamilya. Lumipas ang 2 taon mula nang ibigay ni Mang Nestor ang mga singsing kay Santino. Sa edad na 19, naging mas masipag at responsable ang binata. Mas marami na siyang nagagawang trabaho sa kanilang lugar, mula sa pagde-deliver ng mga gamit, pagtulong sa mga tindahan at maging sa pagtatapon ng basura. Marami mang nagkagusto na maging nobya niya dahil sa makisig niyang pangangatawan ay hindi niya ito pinapansin. Alam niyang posibleng umagaw lamang ng pera na para sa kanyang pamilya ang posibleng maging nobya niya. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga ng magagandang resulta para sa kanyang mga kapatid. Ang pangatlong kapatid ni Santino ay nakapagtapos ng senior high school, habang ang pang-apat ay kasalukuyang nasa grade 12 na. Ang bunso nila ay nasa grade 10 na ng junior high school. Bagamat masayang-masaya si Santino sa mga tagumpay ng kanyang mga kapatid, may mga pagkakataon pa rin na dumadaan sila sa pagsubok. Isang gabi, habang nagkakakain ng pamilyang Valdez, bigla na lamang nagsalita ang pangatlong kapatid ni Santino na si Marco. Kuya, hindi na ako tutuloy sa kolehiyo. Alam kong mahal ang tuition at ayokong maging pabigat sa inyo, sabi ni Marco habang nakayuko. Marco, ano bang sinasabi mo? Kailangan mo mag-aral. Alam nating lahat na ikaw ang pinakamatalino sa atin. Tugon ni Santino na may halong pag-aalala. Kuya, naiintindihan ko pero mas kailangan natin ng pera. Mas mabuti na yung tumulong ako sa inyo kaysa mag-aral pa. Paliwanag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon ngunit halatang may halong lungkot. Huwag kang magdidesisyon agad, Marco. Titignan ko kung may magagawa akong paraan, sabi ni Santino habang iniisip ang mga posibleng solusyon. Habang nag-iisip ng paraan si Santino, bigla niyang naalala ang mga singsing na ibinigay sa kanya ni Mang Nestor. Mabilis niyang kinuha ang mga ito mula sa kanyang taguan at muling inobserbahan. Kahit na mukhang antik na ang mga singsing, ang ganda ng mga ito ay hindi may kakaila. Ang mga bato na bumabalot sa mga singsing ay malalaking diamante na patuloy na kumikislap kahit sa konting ilaw. Ang pagkakadesenyo sa metal na bumubuo sa singsing ay perpektong naglalarawan ng kagandahan at halaga nito. Sa isang bahagi ng singsing, nakita ni Santino ang tatak na nagsasabing graph. Bagamat hindi kilala ni Santino ang brand na ito, naisip niyang posibleng hindi gaanong kilalang brand ang may gawa nito. Dahil sa maraming kakilala si Santino sa kanilang lugar, dahil sa kanyang pagtatrabaho, humingi siya ng tulong sa may-ari ng isang computer shop. Kuya Joey, pwede po bang makigamit ng computer? May isa-search lang po ako. Tanong ni Santino habang pilit na pinipigilan ng kanyang kaba. Sige iyo, heto gamitin mo tong unit na to. Sagot ni Kuya Joey habang itinuturo ang isang bakanteng computer. Agad na nag-search si Santino ng graph wedding ring. At sa kanyang pagkagulat, lumabas ang mga larawan ng katulad ng singsing at ang halaga nito. Labis siyang nagulat nang malaman na ang halaga ng bawat isa ay aabot sa ₱1,000,000. Hindi niya akalain na ang singsing na ito ay naglalaman ng napakalaking kayamanan. Sa takot na malaman ng ibang tao na meron siyang kayamanan, mabilis na itinago ni Santino ang impormasyon.
Agad siyang umuwi at ipinagbigay alam lamang ito sa kanyang pamilya. Ma, pa, mga kapatid, may sasabihin ako. Bungad ni Santino habang hawak ang mga singsing. Ano yun, nak? Tanong ni Mang Ramon habang tinitignan si Santino. Naalala niyo po ba yung singsing na ibinigay sa akin ni Mang Nestor? Sinearch ko po yung brand kanina at nalaman kong napakalaki po pala ng halaga nito. Bawat isa po ay aabot ng ₱1,000,000. Paliwanag ni Santino na may halong kaba at saya. Talaga ba, anak? Paano natin malalaman kung totoo ito? Tanong ni Aling Teresa habang hawak ang isang singsing at tinitignan ang kumikislap na diamante. Kailangan po nating ipa-appraise sa isang eksperto para makasiguro, sagot ni Santino. Pero sa ngayon alam ko po na may malaking halaga ang mga singsing na ito. Pwede nating gamitin ito para sa pag-aaral ni Marco at sa iba pang pangangailangan natin. Sa puntong iyon, naramdaman ni Santino ang malaking pagbabago na maaaring mangyari sa kanilang buhay. Ang mga aral ni Mang Nestor ay muling sumagi sa kanyang isipan. Nang mga bagay na tila walang halaga sa iba ay maaaring maging napakahalaga sa mata ng iba. Marco, wag ka munang magdesisyon. Titignan ko ang magagawa ko, sabi ni Santino habang niyayakap ang kanyang kapatid. Opo kuya, salamat kuya, tugon ni Marco na may halong pag-asa sa kanyang tinig. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Santino, hindi niya maiwasang isipin ang kinabukasan. Ang mga singsing na iniwan ni Mang Nestor ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at tiwala sa sarili. Alam niyang malaki ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Ngunit handa siyang harapin ang lahat ng ito para sa kanyang pamilya. Darating din ang araw na magiging maayos ang lahat. Bulong ni Santino sa sarili habang tinitignan ng mga kumikislap na diamante sa mga singsing. Basta't magpapatuloy ako sa pagsusumikap at pagmamahal sa aking pamilya. Sa nagdaang isang taon, napakaraming nangyari sa buhay ni Santino at ng kanyang pamilya. Sa tulong ng isang eksperto, nagawang ipa-appraise ni Santino ang mga singsing na ibinigay ni Mang Nestor. Laking gulat niya nang malaman na ang bawat isa sa mga ito ay may halagang hindi bababa sa 7,000,000. Nakapagbenta si Santino ng 2 singsing at kumita nga ng mahigit 15,000,000 piso. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa tapat na eksperto at higit sa lahat kay Mang Nestor. Gamit ang perang ito, itinago ni Santino sa bangko ang malaking bahagi nito. Siniguro niyang magpapatuloy ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Si Lucia na tumigil noon sa pag-aaral upang makatulong sa pamilya ay tinanong niya kung nais pa nitong mag-aaral ulit. Ngunit ayon kay Lucia, mas pipiliin niyang subukan ang ALS o Alternative Learning System para makakuha ng mga certificates na may katumbas na diploma. Sa tulong naman ng kanyang kinita, nagtayo si Santino ng isang sari-sari store sa kanilang lugar. Dito na rin niya pinagbantay ang kanyang nanay, na labis na natuwa sa bagong negosyo. Anak, napakalaking tulong nito. Maraming salamat, sabi ni Aling Teresa habang inaayos ang mga paninda sa sari-sari store. Nay, ito po ay para sa inyo, para sa ating lahat. Dapat lang na maginhawa na ang buhay natin, tugon ni Santino na may halong ngiti sa kanyang labi. Kumalat ang balita sa kanilang lugar na yumaman na ang pamilyang Valdez. Maraming tao ang natuwa para sa kanila. Deserve talaga ng pamilya ni Santino ang biyayang ito. Napakasipag ng batang yan sabi ng isa sa kanilang kapitbahay. Hindi na tayo magtataka kung bakit nagbunga ang kasipagan nila, dagdag pa ng isa pang kapitbahay. Ngunit kasabay ng balitang ito ay kumalat din ang balita ng pagpanaw ng tatay ni Kayla. Sa edad na 28, mag-isa na lamang sa buhay si Kayla. Ang kanyang nanay si Miss Susan ay 3 taon nang patay dahil sa sakit na kanser. Ang kanyang tatay, na tanging humahawak sa kanilang negosyo, ay namatay rin. Iniwan siyang walang karanasan sa pagpapatakbo nito. Sa kabila ng yaman na minana ni Kayla, hindi niya nagawang mapatakbo ng maayos ang kanilang negosyo. Unti-unting kumalat ang balita na nalulugi na ito. Narinig mo ba? Nalulugi na raw ang negosyo ng mga Ramirez. Hindi kasi marunong yung Kayla Bulong-bulungan ng mga tao sa kanilang lugar. Hindi naman alintana ni Kayla ang mga usap-usapan. Wala siyang pakialam sa negosyo ng kanyang tatay, maliban sa perang kinikita nito. Ngunit nang maging malinaw na malapit nang bumagsak ang kanilang kabuhayan, hindi niya na napigilan ng pagiging iritable at mainiti ng ulo. Ang kanyang pag-iisa at kawalan ng karanasan ay nagpalala sa kanyang sitwasyon. Isang araw na pagdesisyonan ni Kayla na ibenta na lamang ang negosyo ng kanyang tatay. Wala akong magagawa dito.
Hindi ko kaya. Ibebenta ko na lang. Wika niya habang tinitignan ng mga dokumento ng negosyo. Samantala sa kabilang dako, lalo pang bumuti ang kalagayan ng pamilyang Valdez. Sa sari-sari store ni Santino, makikita ang kasipagan at pagsusumikap ng pamilya. Santino, salamat talaga at naisipan mong magtayo ng tindahan. Malaking tulong to sa ating lahat. Sabi ni Mang Ramon habang tumutulong sa pag-aayos ng tindahan. Opo tay, kailangan nating magpatuloy para sa kinabukasan ng ating pamilya. Tugon ni Santino na puno ng determinasyon. Sa bawat araw nagiging mas maginhawa ang buhay ng pamilyang Valdez. Ang kanilang kabuhayan ay unti-unting umunlad at ang mga kapatid ni Santino ay patuloy na nag-aral. Si Marco, na kanilang pangatlong kapatid ay nagpatuloy sa kolehiyo. Kuya, salamat sa lahat. Nagawa kong abutin ang mga pangarap ko dahil sa'yo. Sabi ni Marco habang yakap-yakap si Santino. Marco, para sa'yo to. Para sa ating lahat, hindi tayo susuko. Tugon ni Santino na puno ng pagmamahal. Sa kabila ng mga pagsubok na natiling matatag si Santino, ang kanyang determinasyon at pagmamahal sa pamilya ay nagdulot ng tagumpay. Ang mga aral at pagmamahal na iniwan ni Mang Nestor ay nagsilbing gabay ni Santino sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Habang patuloy ang pag-unlad ng buhay nila Santino, ang buhay naman ni Kayla ay nagiging mas magulo. Ang kanyang pag-iisa at kawalan ng karanasan sa negosyo ay nagdulot ng malaking suliranin sa kanya. Ang pagbagsak ng kanilang negosyo ay nagdulot ng malaking dagok sa kanya. Bakit ganito? Bakit ako? Sigaw ni Kayla habang nag-iisa sa kanyang malaking bahay na dati puno ng saya at kaginhawaan. Sa kanyang pag-iisa natutunan ni Kayla ang aral ng buhay na hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa yaman, na ang tunay na halaga ng tao ay nasusukat sa kanyang kakayahang magmahal at magmalasakit sa kanyang kapwa. Makalipas ang 2 taon, lalo pang gumanda ang buhay ng pamilyang Valdez. Ang sari-sari store na ipinatayo ni Santino ay patuloy na lumago at mas lalo pa niyang pinalaki ito. Ang kanilang negosyo ay naging sentro ng komunidad, hindi lamang bilang tindahan, kundi bilang simbolo ng tagumpay at sipag. Patuloy sa pag-aaral ang mga kapatid ni Santino. Si Marco ay nasa 3 taon na sa kolehiyo, kumukuha ng kursong Business Administration. Ang pang-4 nilang kapatid, si Anita, ay nasa 2 taon na rin sa kursong nursing, habang ang bunso, si Leo, ay nasa 1 taon sa kursong engineering. Lahat sila ay patuloy na nagsusumikap. Inspirasyon ang kanilang kuya Santino. Si Lucia naman, na nagawang makapasa sa ALS, ay nagdesisyong maging isang OFW sa ibang bansa. Kuya, alam kong mas maraming oportunidad doon at mas mataas ang kikitain ko. Kaya ko ito para sa atin, sabi ni Lucia bago siya umalis. Niyakap siya ni Santino ng mahigpit. Lucia, mag-iingat ka lagi ha. Alam kong kaya mo yan at nandito lang kami ng buong pamilya para sa'yo. Sagot ni Santino habang pinipigilan ng luha. Sa edad na 22, ibang-iba na ang itsura ni Santino mula sa payat at kaawa-awang batang nagtitinda ng isaw. Makisig na siya ngayon, may tindig na nagpapatunay ng kanyang tagumpay at pagsusumikap. Bukod sa sari-sari store, nagbukas din siya ng isang junk shop sa kanilang lugar na pinamumunuan naman ng kanyang tatay. Isang umaga habang nagkakape si Santino sa kanilang tindahan, nabalitaan niya ang nangyari kay Kayla. Tuluyan na itong kinarma. Ang negosyo ng kanilang pamilya ay tuluyan ng bumagsak at mabilis ring naubos ang kanilang ipon sa bangko dahil sa maluho nitong pamumuhay. Sa kanyang cellphone, nakita ni Santino ang anunsyo na ibebenta na ni Kayla ang kanilang bahay sa halagang 4 na milyon. Alam ni Santino na mas mababa ito sa tunay na halaga ng bahay, ngunit desperado na si Kayla. Kaya naman, iba na ba niya ang presyo? Naku Santino, mukhang desperado na si Kayla. Nangutang daw kasi siya ng malaki, sabi ng isa sa mga kaibigan ni Santino sa lugar. Talaga? Kawawa naman, tugon ni Santino. Ngunit sa loob niya ay nararamdaman niya ang bigat ng kasaysayan nila ni Kayla. Napagdesisyonan ni Santino na bilhin ang bahay ni Kayla. Madali lamang ito sa kanya dahil patuloy na lumalaki ang kanilang ipon sa bangko. Naisip niyang ito na ang pagkakataon upang tulungan ang kanilang pamilya na magkaroon ng mas magandang tahanan. Isang hapon pumasok si Santino sa bahay ni Kayla. Ang mga alaala ng kanilang nakaraan ay bumalik sa kanya. Ang araw na pinalayas siya ni Kayla, ang araw na umiyak siya sa harap ng kanilang bahay.
Ngunit ngayon ibang-iba na ang sitwasyon. Kayla, gusto kong bilhin ang bahay mo, sabi ni Santino nang makita si Kayla sa sala. Namutla ang dalaga matapos niyang malaman na ang dating nagtitinda ng isaw sa tapat ng kanilang bahay ang siyang mismong bibili nito ngayon. Ikaw? Bibili ng bahay namin? Tanong ni Kayla, hindi makapaniwala. Ngunit nang ipakita ni Santino ang daladala nitong cheque na umaabot sa 4 na milyon, tuluyan na ngang namutla si Kayla. Noong una ay hindi pumayag si Kayla. Hindi ko ibebenta sa iyo ang bahay na to. Lumayas ka rito! Sigaw ni Kayla, puno ng galit at inis. Ngunit sa loob ng ilang araw, napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian. Patuloy siyang sinisingil ng kanyang pinagkakautangan at wala nang ibang nag-offer na bumili ng bahay. Makalipas ang ilang araw, si Kayla na nga ang pumunta sa tindahan ni Santino. Santino, pumapayag na ako. Bilhin mo na ang bahay, sabi ni Kayla. Ang boses ay puno ng pagkatalo at galit. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang kapalaran niya. Sa wakas, nagbunga ang lahat ng pagsusumikap ni Santino. Naging maayos ang transaksyon at sa tulong ng kanyang pamilya, lumipat na sila sa bagong bahay. Ang dating tahanan ng mga Ramirez ay naging bagong tahanan ng pamilyang Valdez. Ang mga alaala ng hirap at sakripisyo ay naging bahagi ng kanilang kasaysayan. Ngunit ngayon ay puno na ng pag-asa at pag-ibig ang kanilang bagong buhay. Sa kabilang banda, si Kayla ay tuluyan ng umalis sa kanilang lugar. Hindi niya kinaya ang pagkawala ng kanilang yaman at negosyo. Ang kanyang pag-alis ay nagsilbing paalala sa lahat ng tao sa lugar na ang kayamanan ay hindi palaging garantisadong magtatagal. Ang kwento ni Santino at Kayla ay nagsilbing aral sa lahat na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya. Na ang mga pagsubok ay bahagi lamang ng ating paglalakbay at sa bawat hakbang, kailangan nating magtiwala sa ating sarili at sa Diyos. Sa huli, ang lahat ng ating sakripisyo ay magbubunga ng mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan. Ngayon, sa bagong tahanan ng pamilyang Valdez, puno ng saya at pag-asa ang bawat araw. Kuya, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin, sabi ni Marco habang tinitignan ang kanilang bagong bahay. Walang anuman, Marco. Para naman to sa ating lahat eh. Sagot ni Santino na may ngiti sa kanyang labi. Sa bawat takbang ng kanilang buhay, bitbit nila ang mga aral at pagmamahal na iniwan ni Mang Nestor. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling matatag si Santino. Ang kanyang determinasyon at pagmamahal sa pamilya ay nagdulot ng tagumpay na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng kanyang mahal sa buhay. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy na nagpapaalala si Santino sa kanyang sarili na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kabutihan ng puso at pagsusumikap na magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon sa lahat na sa kabila ng hirap at sakripisyo, ang tagumpay ay palaging makakamtan basta't hindi susuko at patuloy na mangangarap.